Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang kasulinay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapanalig, sa mga nakapakinig, nanonood at nasa kanyang mga tahanan ngayon sa radyo. Naway patuloy kayong nakadama ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw din na ito, pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng halimbawa ni San Juan Maria Vianney, patron ng naming mga kaparian, patron na nagpapakita ng paglilingkod na walang bawas, paglilingkod na buong buo upang maipadama ang kagandahang loob ng Diyos. Sa misa din pong ito ay dalangin natin lahat ng mga kapanalig natin na may karamdaman, na ay patuloy nilang madama ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng kagalingan. At ngayon mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang warang pamumuhay at pagdalangin. Mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon,
Sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos kaya nabalisa si Moises. Tinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginanito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon, kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa aking napupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuti, bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin." "Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos.
Pinagpira-piraso ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po muli sa lahat ng nasa bansa natin ngayon, mga kapanalig, at mga kapanalig na nasa abroad, kung anong oras man dyan, kung kayo'y nakasubaybay sa ating banal na misa ngayon, magandang araw po sa inyo. No? Kung napakinggan nyo po ng mabuti ang ating mga pagbasa, ay medyo challenging. Hinahamon tayo ng unang pagbasa patungkol sa salaysay, sa kwento ni Moises at ang mga Israelita na nagrereklamo tungkol sa kanilang pagkain. Pagpagkain talaga, umiinit ang ulo ng bawat isa sa atin. Minsan nakakalimutan natin magiging Kristiyano or maka-Diyos kapag tayo'y gutom. At yun ang sitwasyon. Sa atin din namang Ebanghelyo, paras po, sa Ebanghelyo ni San Mateo. Gutom ang mga tao, hindi naman natin makikitang nagreklamo dito sa Ebanghelyo, pero yung mga inatasan na magpakain ang nagreklamo. Kasi hindi daw nila kaya. At ganun, normal naman po yun, kasi mahirap po magpakain ng napakaraming tao. In fact, sa aking karanasan bilang pari, ako po ay nasa formation house. Ibig sabihin, formator, never pa po ako na-assign ng parokya. Almost 12 years na po ako bilang formator. Tuwing panahon ng pagtatapos ng taon at umpisa ng pasukan, sumasakit yung ulo ko. Kakaisip saan kami kukuha ng pangdagdag ng aming panggastos. Dahil po sa seminaryo ay although ninanais namin na malibre, na may mga benefactors yung ating mga seminarista, ay hindi naman po kinakaya ng lahat magbigay. Kaya sa mga pari, kami mga pari, ako personally sinasabi ko minsan, ito lately lang, last month, nakapag-withdraw kami ng twice, dapat isang beses lang kasi mauubos yung aming subsidiya bawat buwan. Pero naka-withdraw kami ng 2 beses, kaya minsan nasabi ko, parang pabiro kong sinabi na para bang gusto kong magdamdam kay Lord. Sabi ko, Lord, sana pala pinagbigyan mo na ako ng gusto kong mag-asawa dati. Kasi isa lang ang bubuhayan ko at kung magkakaanak mo ako, iilan lang yun. Pero ngayon, binigyan mo ako ng maraming anak. Ang hirap po buhayin, Lord. At yun ang naging sitwasyon. Ito po yung totoong karanasan. At siguro, kayo bilang mga magulang, ay nakakaranas din ng ganon. Minsan siguro napapatanong kayo kay Lord, bakit ako? Bakit kailangan ko magsikap at maghirap? Bakit ko kailangan pagkaitan ng aking sarili para mabuhay lamang itong aking pamilya na siyang pinaglalaanan ko ng lahat ng aking kinikita? Kayo po ba nakakaranas ng ganon? Na minsan you need to sacrifice your your very self so that others may live. At yun yung nais sabihin ng Panginoon sa atin ngayon. Kasi po, kung titingnan natin maigi yung sitwasyon sa mga pagbasa natin, malinaw na sinasabi doon. Babasahin ko po para, sinulat ko po ito kanina para hindi ko makalimutan, na may napakaganda po akong pagninilay patungkol sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi dito, ang pananaw ng Diyos sa mga sitwasyon ay ibang-iba sa atin. When God looks at our situation and the situation of others, He sees things very differently. Bagamat nakikita natin ang isang pasanin kapag nahaharap tayo sa isang problema na kailangang lutasin, kay Jesus naman ay ibang-iba. Bakit? Ano ba ang nakikita ng Diyos? Ano ang nakikita ng Panginoon? Si Jesus ay nakakakita ng pagkakataong magmahal at maglingkod. At yan po ang kahulugan ng kaharian ng Diyos. Kung minsan tayo'y natatakot, ako nga bilang pari ay tao din, natatakot sa responsibilidad dahil napakabigat naman po talaga. Pero para kay Jesus, iba ang kanyang pagtingin sa problema na nakikita natin. Bakit? Dahil nakikita niya palagi ang pagkakataon na magmahal. At paano siya nagmahal sa ating mga pagbasa ngayon? Sa Ebanghelyo at sa kwento nila Moises, siya ay nagpakain sa lahat na nandoon. Pinakita na Jesus kasi bakit? Ano po bang nangyari sa ating Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo natin, katulad ng nangyari sa unang pagbasa, nung inatasan na Jesus na huwag pauwiin at paupuin ang mga tao, kinabahan yung mga disipulo. Iniisip nila, naku, paano na yung budget natin?
Paano na yung pera natin na personal? Gagalawin pa natin. Sabi niya, lilimang isda nga lang ito, lilimang tinapay nga lang ito at 2 pirasong isda. Paano pa tayo? Inisip nila, kung magbigay tayo, baka magutom tayo. But what Jesus saw was really the chance for people to see how good God is. No? At ganun, yun na nga ang nangyari, no? Nung kanyang binasbasan ang 5 tinapay at 2 pirasong isda, anong nangyari? Nakakain at lahat at nakakita nila ang kagandahang loob ng Diyos. At ito yung hamon, no? Kaya napakaganda. At isa pa sa bagay na dapat natin tingnan, sa unang pagbasa, no? 2 personalidad ang dapat nating tingnan maliban kay Jesus. Sa unang pagbasa, kahit na si Moises ay kinabahan, sabi nga na Moises, patayin na lang po ako, Lord. Sana pinatay niyo na lang ako at hindi niyo na ako binigyan ng problemang ito kasi napakasarap na ng buhay ko nung nag-asawa ako. No? Parang kami minsan, parang yung tanong ko sa minsan, napakasarap na ng buhay ko nung nag-asawa ako, sabi ni Moises, tapos dinala mo ako dito. Binigyan mo ako ng napakalaking problema. Di ba sinabi dun sa Exodus, ilang 500,000 katao ang kasama niya, paalis ng Ehipto. Tapos yun, nagrereklamo yung mga tao, wala ng karne. Buti pa sa Ehipto, kahit alipin kami, meron kaming karne, meron kaming gulay, meron kaming isda. Dito wala, mana lang. At yung mana ay para siyang tinapay, no? parang puto kapag na-bake na. Pero nagreklamo ito, walang karne, kaya nagdasal si Moises. Pinagkalooban naman sila ng Diyos. Pero what's the difference between Moses at ng mga disipulo? Si Moises kahit nagreklamo, no? Kahit parang sinabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Ang hirap ng buhay pala, ang hirap pala maging leader. Nakita kaagad ni Moises ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sa kanyang panalangin, tinawag niya kaagad ang Panginoon at sinabi niya, kayo na po ang bahala. No? Kayo po ba pag nagkaproblema, nahihirapan kayo, sinasabi niyo na ba sa Diyos, kayo na po ang bahala? Or sinasabi niyo lang, sana mamatay na lang ako, wala nang pag-asa. That is the good thing with the prayer of Moses, because he entrusted everything to the Lord. And that's a very positive thing. Kahit kinabahan, kahit nainis, kahit nagalit, kahit nagdaramdam sa Panginoon, nakita niya pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Samantalang sa Ebanghelyo ay kakaiba. Itong mga disipulo ay wala talagang pag-asa ang nakita, no? Walang nakitang pag-asang magpakain. Lord, 5 tinapay at 2 isda lang ito. Pauwiin na lang. No? Hindi naman sinabi ng Moises, patayin mo na lang lahat ng mga tao na iyan. Moses was quite different because he continued to trust in God kahit na siya'y nahihirapan mag-isip kung paano mapagbigyan ang kahilingan ng mga tao. Malinaw sa kanya na makapangyarihan ang Diyos. Pero itong mga disipulo dito, nagturo pa. At in fact, sa ibang ebanghelyo, hindi sa ebanghelyo ni San Mateo, kung mapapansin mo doon, itong isda na nandito at tinapay ay galing pa sa isang bata. No? Parang madamot pa yata yung mga disipulo. Anyway, natututo pa lang naman sila kay Jesus eh. No? They were still growing and under formation. No? Hinuhubog pa lang, kaya minsan nandun yung pagiging tao. Madamot, takot, gumawa ng kabutihan. Dahil kapag may problema, kapag may oportunidad tumulong, ang naiisip ka agad ay ayaw ko na kasi wala ng pag-asa. Pero para kay Jesus, ang problema ay dapat magiging pagkakataon upang tayo makapaglingkod sa kapwa nating nangangailangan. Hindi lamang sa usaping pera, kasi pag pera naman talaga, hindi naman lahat sa atin mayaman. Hindi naman lahat sa atin may mga kasaganahan sa material na bagay. It could be your presence. It could be your smile. It could be your pangungumusta. No? At sapat na iyon para maipadama natin na buhay nga ang Diyos sa pamamagitan ng simpleng presensya na ipagkaloob natin sa ating kapwa. Naway sa pamatnubay ni San Juan Maria Vianney, no? Ng Vianney, siya po ay katulad din nila Moises, na ginawa ang lahat upang magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod sa bayan ng Diyos. No? If you know the story of Saint John Marie Vianney, napakaganda. Bihira sa isang pari ang kayang makapakinig ng mga kumpisal sa loob ng 16 na oras bawat araw. Dahil humanly speaking, kaming mga pari ay napapagod, parang aayaw na maghanap na ako ng paraan paano ako makapagpahinga. But for Saint John Marie Vianney, kapag may mga pumupunta, kahit pagod na siya,
ang nakita niya ay kaligtasan ng kaluluwa, no? Na nagnanais makaisa at makapiling ang ating Panginoon. Kaya mga kapanalig, hiling ko po sa inyo, idalangin nyo kami mga pari kay San Juan Maria Vianney, na sana po matularan namin ang kaniyang pagnanais maglingkod at maging biyaya sa bawat taong aming makasalumuha, no? Because human as we are, we feel tired, we feel bad, we feel angry. But by the grace of God and by the help that through the intercession of Saint John Mary Vianney at ni ating mahal na Inang Maria, naway magiging mukha kami ng Diyos. At kayo din, naway magiging mga mukha kayo ng Diyos sa lahat ng mga taong inyong makasalumuha. Lalong-lalo na yung mga taong may problema o pangangailangan. Bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin ang ating po'y tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na spirito sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, nating pari at obispo, naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At lumbay, bawat pangarap mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan na Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo ay maaasahan sa katapatan, ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Juan Maria ng Vianney, San Luis Maria ng Montfort,
San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan.
kasalanan ng mundo. Maawa ka. Ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito sa Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Kingkot namin ang pagdahilan ng pagtamo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihando mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagamag ang iyong ina, ang kalinisanisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mag-indapat naman natin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong hiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalagan. Amen. Nuestro Padre Supremo, Panginoon namin na Diyos, kaawan mo kami. Panalangin para sa may sakit.
Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo namang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo pong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas po sa inyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangako. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintay sa kamaran, pangkus ng pinakarat, sa bisan ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin.